araw po sa ating lahat. Ako po si Margo Alexi Dineros, ang tagapagpahayag ng patungkol sa mga solusyon sa paglutas ng unemployment at underemployment. Ito naman ay pasisimula ng inward-looking policy. Ang import substitution ay mahalaga upang mapanatili ang prosesong pangproduksyon kahit may kinakaharap na problema ang pandaigdigang kalakalan. So, ang ibig sabihin po nito is kailangan natin panatilihin yung mga hilaw na materyales o mga pinagkukunan natin ng materyales para kung sakaling magkaroon ng mga problema sa pangdaigdigang kalakalan ay meron pa rin tayo mapagkukunan ng mga resources. Ang sunod naman dyan ay labor export. Marami ang matutulungan ng labor expert. Ang labor expert po ay yung paghihikayat or pag-open ng mga trabaho sa ibang bansa para matulungan ang ating ekonomiya. Lalo na maraming mga Pilipino ang nahihikayat na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa kadahilan ng mas mataas ang sweldo roon at mas mabibigyan nila ang kanilang pamilya ng mas magandang buhay. Pangatlo naman ay paghikayat ng mga namumuhunan. Ang ibig sabihin po nito is paghihikayat or parang pagkukonvince natin sa mga investor o sa mga namumuhunan para sa ating bansa. Ang mga namumuno sa pamahalaan at maging pribadong sektor ay kailangan ng magaling na salesman upang makahikayat ng mamumuhunan o investor sa ating bansa. Yun na nga po yung sinabi ko. Ang pamumuhunan ay mahalaga sa ating ekonomiya. Maging ito ay lokal o dayuhan upang palawakin ang pagpapatayo ng mga negosyo, industriya at pagawaan na nagbibigay ng trabaho sa maraming manggagawa. So mahalaga to dahil kailangan ng trabaho ng maraming Pilipino dahil mas marami ang unemployed sa bansang Pilipinas. Kaya sa ganung paraan magkakaroon ng mga trabaho yung mga taong walang trabaho dito sa Pilipinas. Pang-apat naman ay pagdaragdag ng mga gastos ng pamahalaan sa mga proyekto. Kumbaga, kung malaki ang kakulangan sa nagtatrabaho, ang pamahalaan ay may tutulong upang magkaroon ng trabaho ang manggagawa. Ito ay isang paraan upang maisagawa ang pump priming ng ekonomiya. Kailangan sumigla ang ekonomiya upang magkaroon ng mapapasukang trabaho ang mga manggagawa. So ayun nga po, parang binanggit ko na pinag-aaralan din tayo patungkol sa pagpapasigla or doon sa pagpapasigla ng ekonomiya. Isa nga ito sa mga dahilan na katulad ng pagpapatayo ng mga infrastruktura ng pamahalaan upang matulungan na magkaroon ng trabaho upang magkatrabaho ang mga tao o mga mamamayan ng isang bansa. Ang susunod naman ay produktibong manggagawa. Hindi ba't sa isang workplace o sa isang grupo ay gusto nyo produktibo ang inyong mga miyembro o mga kasapi o mga kasama? Ganon din yun sa mga trabahador. Ang produktibong manggagawa ay kinakailangan para makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya. At may mga salik po na nagbibigay daan upang sa isang produktibong manggagawa. Ang panguna naman ay ang edukasyon
Nagsisikap ang pamahalaan upang may pataas pa ang kalidad ng pag-aaral sa bansang Pilipinas o sa ating bansa. Kaya isinabatas nila ang Batas Republika BLG 10533, an act enhancing the Philippine Basic Educational System o mas kilala bilang K-12. Mula 10 taon ay naging 12 taon upang higit na may handa ang mga mag-aaral na Pilipino sa pandaigdigang kompetisyon. Kumbaga binigyan pa tayo ng dalawa pang taon upang mahasa ang mga abilidad o ang thinking skills ng isang estudyante o maihanda ito sa pagtungtong ng kolehiyo. Ang sunod naman po ay kapital at makabagong teknolohiya. Sa tulong ng edukasyon, ang mga manggagawa ay natuto ng mga kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makabagong makinarya na ginagamit sa paglikha ng produkto. Kumbaga, sa tulong ng edukasyon ay kapital at makabagong teknolohiya. Sa tulong ng edukasyon, ang mga manggagawa ay natutong gumamit ng makinarya upang makatulong sa paglikha ng mga produkto. Ang lubusang paglinang ng mga kasanayan at kaalaman ay magkakaroon ng katuparan kung ang bawat manggagawa ay nagagamit ang makinarya sa paggawa ng produkto. Kumbaga, sa pamamagitan ng edukasyon ay nalilinang ang kaalaman at mga skills ng mga manggagawa, tulong para makagamit sila ng makinarya sa maayos na paraan sa paggawa ng produkto. Kailangan ang sapat na kapital at makinarya upang mapakinabangan ang kasanayan ng mga manggagawa. Kailangan natin ng sapat na makinarya o mga machines at kapital upang matulungan ang ating mga manggagawang makagawa pa ng mas madaming produkto at serbisyo.